Simula ngayong araw, Agosto 22, opisyal nang umiiral ang Japan-Philippines Acquisition and Cross-Servicing Agreement, o ACSA. At kung iniisip ninyo na isa lamang itong kasunduan tungkol sa gasolina, pagkain, at iba pang supply, baka may mas malaking larawan na hindi agad nakikita. Dahil ang tunay na tanong ay ito, kapag dumating ang isang malaking sakuna, isang malawakang operasyon, o isang seryosong krisis sa seguridad, gaano kabilis makakatulong ang Japan sa Pilipinas, at gaano kabilis makakakilos ang dalawang hukbo bilang magkatuwang. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, nagsimula ngayong araw ang bisa ng kasunduan, na itinuturing na panibagong hakbang sa pagpapalakas ng praktikal na kooperasyon, tiwala, at comprehensive strategic partnership ng dalawang bansa. Ang kasunduan ay nilagdaan noong Enero 15, 2026, at matapos ang pagpapalitan ng mga diplomatikong tala noong Hulyo 23, itinakda ang Agosto 22 bilang araw ng pagpasok nito sa bisa. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng ACSA para sa Pilipinas? At bakit mahalaga ito ngayon, lalo na habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific? Sa pinakasimple nitong paliwanag, ang ACSA ay parang isang formal na sistema para mas madali at mas mabilis na makapagbigay ang Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces ng ilang supply at serbisyo sa isa't isa. Hindi ito kasunduan na automatikong nag-uutos sa Japan na makipagdigma para sa Pilipinas. Hindi rin ito kapalit ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas maayos ang suporta sa mga operasyon, pagsasanay, tulong makatao, at pagtugon sa sakuna. Kasama sa mga maaaring saklaw ng ganitong suporta ang gasolina, pagkain, transportasyon, serbisyong medikal, at mga pyesa at iba pang kinakailangang kagamitan. Mahalaga ang bahaging ito dahil sa tunay na operasyon, hindi sapat na may barko, eroplano, o sasakyan. Kailangan din ng tuloy-tuloy na supply para manatiling gumagana ang mga ito. Isipin natin ang isang malaking pagsasanay ng Pilipinas at Japan. Kapag kailangang mag-refuel, maghatid ng pagkain, magbigay ng serbisyong medikal, o kumuha ng kinakailangang pyesa, may malinaw ng balangkas kung paano maisasagawa ang palitan at pag-aayos ng bayad o reimbursement. Ibig sabihin, nababawasan ang mga hadlang sa logistic at mas nakakapagtuon ang mga sundalo sa mismong misyon. At dito pumapasok ang unang malaking benepisyo para sa Pilipinas, kahandaan sa kalamidad. Alam nating kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas tamaan ng bagyo, baha, lindol, pagputok ng bulkan, at iba pang sakuna. Kapag malawak ang pinsala, maaaring maapektuhan ang mga paliparan, daungan, kalsada, at lokal na supply. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng mabilis na paggalaw ng mga tauhan at kagamitan. Sa ilalim ng ACSA, mas may malinaw na mekanismo para sa logistical support sa mga gawaing humanitarian assistance at disaster relief. Kaya kung may malawakang kalamidad at may aktibong pagsasanay o koordinasyon ang dalawang hukbo, mas madaling maibigay ang kinakailangang suporta. Hindi nito ginagawang instant ang lahat, pero ginagawa nitong mas organisado at mas predictable ang proseso. Ngayon, mas sensitibo ang tanong, paano ito makakatulong laban sa agresibong kilos ng China? Una, dapat maging malinaw tayo. Ang ACSA mismo ay hindi isang kasunduan para salakayin ang China. Wala itong direktang probisyon na nagsasabing automatikong sasabak ang Japan sa labanan kapag nagkaroon ng insidente sa West Philippine Sea. Ngunit may malaking epekto ito sa kakayahan ng dalawang bansa na kumilos, magsanay, at magpanatili ng puwersa sa rehiyon. Sa modernong seguridad, ang logistic ay bahagi mismo ng deterrence. Ang barkong hindi makapag-refuel ay hindi makakapagpatrolya ng matagal. Ang eroplano na kulang sa pyesa ay hindi makakalipad ng maayos. Ang unit na walang pagkain, tubig, at serbisyong medikal ay hindi kayang manatili sa isang operasyon ng matagal. Kaya kapag mas mahusay ang suporta, mas mataas ang operational readiness. At kapag mas mataas ang kahandaan, mas nagiging kapanipaniwala ang kakayahan ng isang bansa na protektahan ang sariling interes. Ang interoperability ay kakayahan ng magkaibang hukbo na magtrabaho ng maayos bilang magkatuwang. Hindi lamang ito tungkol sa paggamit ng parehong kagamitan. Kasama rito ang mga pamamaraan, komunikasyon, pagpaplano, pagsasanay, at suporta.
Habang mas madalas na nagsasanay at nagtutulungan ang AFP at JSDF, mas nagiging pamilyar ang kanilang mga tauhan sa isa't isa at sa paraan ng operasyon ng bawat panig. At dito natin makikita ang koneksyon ng ACSA sa posibleng paglipat ng mga kagamitang pandepensa mula Japan patungo sa Pilipinas. Oo, may malinaw na koneksyon, pero kailangang maging maingat sa interpretasyon. Ang ACSA ay hindi mismo ang kasunduan na nagbibigay ng armas sa Pilipinas. May hiwalay na mga mekanismo ang Japan para sa paglilipat ng defense equipment at technology, kabilang ang Official Security Assistance o OSA. Sa magkasanib na pahayag ng dalawang bansa, sinabi nilang ipagpapatuloy nila ang pagtutulungan para isulong ang transfer ng defense equipment, kabilang ang mga destroyer, TC-90, at radar systems. Ibig sabihin, maaaring tingnan ng ACSA bilang isang mahalagang bahagi ng mas malaking infrastruktura ng depensa. May kasunduan para sa pagpasok at paggalaw ng puwersa. May kasunduan para sa supply at serbisyo. May mga programa para sa kagamitan at kakayahan. At may patuloy na pagsasanay para maging mas sanay ang dalawang hukbo na mag-operate ng magkasama. Para naman sa AFP modernization, maaaring magkaroon nito ng pangmatagalang epekto. Kapag dumarami ang mga kagamitang nagmumula sa Japan, hindi sapat na basta may hatid ang mga ito. Kailangan ding may training, maintenance, piyesa, infrastruktura, at kakayahang gamitin ang mga ito ng tuloy-tuloy. Kaya ang ACSA ay maaaring makatulong sa mas malaking layunin ng modernization, hindi lamang ang pagkakaroon ng bagong kagamitan, kundi ang pagkakaroon ng kakayahang gamitin, panatilihin, at suportahan ang mga kagamitang iyon sa aktwal na operasyon. At kung titingnan ang buong serye ng mga kasunduan, makikita natin ang isang malinaw na pattern. Una, pumasok sa bisa ang Reciprocal Access Agreement, na nagbigay ng mas matibay na balangkas para sa pagbisita at pagsasanay ng mga puwersa. Ngayon, pumasok naman sa bisa ang ACSA, na nakatuon sa supply at serbisyo. Kasabay nito, nagpapatuloy ang OSA, Defense Equipment Transfers, pagsasanay, at mga talakayan tungkol sa proteksyon ng classified military information. Hindi ibig sabihin nito na may automatikong alyansa sa digmaan ang Pilipinas at Japan. Ngunit nangangahulugan itong mas mabilis, mas organisado, at mas malalim ang kanilang kakayahang magtulungan. At para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil ang lokasyon natin ay nasa sentro ng mga pangunahing ruta sa Indo-Pacific. Ang seguridad ng ating karagatan ay hindi lamang usapin ng barko at missile. Ito rin ay usapin ng supply, impormasyon, maintenance, training, at kakayahang manatiling handa sa mahabang panahon. Kaya ang pagpasok sa bisa ng ACSA ngayong Agosto 22 ay maaaring maliit na balita kung titingnan lamang bilang isang dokumentong diplomatiko. Pero kung titingnan sa mas malaking larawan, isa itong karagdagang piraso sa lumalawak na network ng seguridad ng Pilipinas. At marahil, ito ang pinakamahalagang punto. Ang tunay na halaga ng kasunduang ito ay hindi makikita sa unang araw. Makikita ito kapag may malaking pagsasanay, kapag may sakuna, kapag kailangang mabilis na suportahan ang mga unit sa dagat, o kapag kailangan ng dalawang bansa na magtrabaho ng mas mabilis at mas maayos sa harap ng isang krisis. Sa harap ng lumalaking hamon sa rehiyon, ang kahandaan ay hindi lamang tungkol sa dami ng armas. Tungkol din ito sa kakayahang panatilihing gumagana ang buong sistema. At sa pagpasok ng ACSA sa bisa ngayon, isang bagay ang malinaw, mas malalim na ngayon ang ugnayang pangseguridad ng Pilipinas at Japan, at mas handa silang gawing praktikal ang kanilang pagtutulungan. Ang tanong ngayon ay kung gaano kalayo pa ang susunod na hakbang, mula sa logistic at pagsasanay, patungo sa mas maraming kagamitan, mas matibay na industriya ng depensa, at mas mataas na kakayahan ng AFP. Kung nais ninyo ng mas malalim na pagsusuri sa mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa, manatili dito sa channel. I-like, mag-subscribe, at i-on ang notification para sa susunod.